Tungo naman tayo sa capacitor. Ito, capacitor. So, isa siyang electrolytic capacitor. At ang value niya is 82 microfarad, 450 volts. So, ito ay ginagamit bilang filter. So, main filter to ng isang power supply. Ang capacitor ay may kakayahan na mag-store ng electric charge or voltage. So, kung gusto nyong mas in-depth yung tutorial, meron akong video nito. Ilalagay ko na lang yung description, yung link sa So, ilalagay ko na lang yung link sa description below. Ngayon, magsusukat tayo. Alamin natin kung good pa ba tong capacitor na to. So, sa pag-set or sa pag-test ng capacitor, nakadepende yung range na gagamitin natin sa kanyang capacitance. So, 82 microfarad. So, kapag ganyan na 82 microfarad, ang range na gagamitin natin is times 10. And times 10. So, para gawin yon, ang una natin gagawin is i-discharge natin itong filter capacitor. Kapag alam naman natin na nasa 3 volts or 2 volts, pwede nyo ipagdikit yung kamagkabilang dulo. Kapag mababa na yung charge sa kanya, pwede nyo ipagdikit yung magkabilang dulo ng terminal ng capacitor para ma-discharge yung voltage na natitira sa kanya. So, take note guys, no? Kapag matataas na filter capacitor ang i-discharge nyo, hindi advisable na ipagdikit nyo yung magkabilang dulo ng kanyang terminal kasi maaari ang mag-spark or pumutok. So, advice ko lang, maaari kayong gumamit ng resistor na ganito. Ayan, 5 watts, 15K sa pag-discharge ng filter capacitor. So, proceed tayo dito guys. Since ang value niya is 82 microfarad, iti-test natin siya gamit ang range na times 10. So, same procedure ulit, kakalibrate natin, pagdidikit natin tester natin, ipapantay natin siya sa 0. Ayan. So, test natin to guys, no? Ayan. Ayan, gumalaw. Balik ka rin ko lang. Gumalaw. Kapag ganyan na mababa, pwede kang lumipat sa times 1K. So, same procedure pa rin. Pagdidikit natin yung magkabilang dulo ng ating test probe and papantay natin yung pointer natin. Yung pointer ng tester natin sa 0. So, ganun ulit. Test natin. Pansinin nyo maigi yung pointer ng ating tester. Bumabalik siya sa high resistance. So, check natin ulit. Oops. Mabagsak siya. So, ibig sabihin yan, good pa tong capacitor na to. Ayan o. Good pa tong capacitor na to. Ngayon is meron naman tayo ditong capacitor na 2,200 microfarads by 50 volts. So, kapag ganito kataas na, yung value niya, 2,200 microfarad, pwede kang gumamit ng times 1. Ayan, times 1. So, same procedure ulit. Pantay natin po yung pointer na tester natin sa 0. And, di-discharge natin to. So, disclaimer hindi advisable na mag-discharge kayo kapag matataas na yung voltage na pumapasok sa isang filter capacitor. Ayan, so, ganun ulit. Check natin siya. Balik, oops. Papansin nyo, bumabalik sa 0 yung pointer ng ating tester. So, ibig sabihin yan, good pa tong capacitor na to. Kung gusto nyo ma-check na maigi, ipa tayo sa times 10. Ayan, so, pagdikit natin, calibrate natin tester natin, pantay natin siya sa 0. Yun. Balik siya. Balik ka rin ko lang. Yan. Ulit. Oops. Mabalik. Yan.
So, yan ay isang indikasyon na good pa tong capacitor na to. So, paano naman natin nasabi? Nasasabi na defective ang isang capacitor. So, ganito lang yan guys, no? Kapag magte-test tayo ng isang capacitor, halimbawa ito, defective. Halimbawa lang, defective tong capacitor na to. So, ganun ang test natin guys, no? Ilalagay natin yung magkabilang dulo ng test probe dito sa magkabilang dulo rin ng terminal ng ating capacitor. So, once na pag-check natin or pag-test natin, nag-steady dito sa 0. Diyan, sa 0 yung pointer ng tester natin. Tapos, binaliktad natin yung capacitor at nag-steady ulit sa 0. Ibig sabihin nun, defective ang capacitor. Ang capacitor ay shorted. Ngayon, paano naman kung nag-test tayo ng capacitor na pag-check natin is bumabalik siya. Ayan, halimbawa ito defective. Pag-test natin yan, bumabalik siya pero nag-i-steady siya dito sa gitna. Hindi siya bumabalik sa original dito. Hindi siya bumabalik dito. Pero nag-i-steady siya dito sa gitna. So, ibig sabihin nun, defective ang capacitor. Nangangahulugan na leaky yung capacitor. Ayan guys.